Kumusta mga brad? Simula nga po nung dumating sa Pilipinas ang Honda Winner X, yung mga panatiko ng Underbone halos araw-araw na silang nag-aaway. Sabi kasi ng iba, kahit lumabas pa yan siya, kami pa rin ang tunay na hari ng Underbone. Kahit sa ang group nga po ng ibang brand ng Underbone, topic talaga nila si Honda Winner X. Wala yan, paras pa rin ng makina sa GTR yan. Sisibakin at papaiyakin lang namin yan. Hindi ko alam kung bitter lang sila. Pwede naman sanang hindi mag-away, pero away talaga ang gusto nila. Lahat sila palaging gustong may mapatunayan. Kaso lang yung iba sa kanila, kinuha na rin ni kamatayan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, halos nga po silang lahat kiniklaim na sila talaga yung King of Underbone kuno, yung Sniper King, yung Raider King, yung Honda Winner X, King na rin daw kuno, at marami pang ibang Underbone na King din daw di umano. King ina nyo. Pero kung mapapansin nga po ninyo, karamihan sa mga vlogger or moto vlogger, tatlong brand lang yung kinukumpara nila. Parang hindi nila kilala yung isa. Well, ayon nga po sa kanila, hindi naman daw membro ng The Big Four yung isa. Kaya madalas hindi talaga siya sinasama. At itong motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang SYM BF3i 185. Medyo masakit man pong sabihin or isipin, pero yung ibang tao, mababa talaga ang tingin dito sa brand na ito. Given the fact na may napatunayan naman na talaga siya, pero still yung ibang tao, hindi pa rin kumbinsido. Eto tingnan nyo, hindi ko naman nila lahat pero ito lang talaga yung napansin ko. Yung ibang mga vlogger na sikat or moto vlogger na sikat kuno, nireview din nila ang motor na ito, ang SYM BF3i. At madami nga po silang sinabing mga magaganda. Grabing lupit talaga ng motor na ito. Ang ganda ng handling, ang ganda ng performance, ang lakas ng power, affordable. In short, sulit na sulit talaga ang motor na ito. Yun nga po ang sabi ng mga vlogger na krukungho. Pero tingnan nyo, bumili ba sila ng SYM BF3i? Hindi. Pero nung lumabas ang Honda Winner X, bumili agad sila. Nag-uunahan pa. Advance ako mag-isip. Hindi ko naman sinasabing huwag silang bumili. Syempre may pambili sila. Kayang-kaya nilang bumili. Ang masama lang kasi doon, sa dami ng pwedeng lokohin mo, inuna mo pa yung sarili mo. Wala naman po akong pinapatamaan. Pero kung may tinamaan, sorry na. Huwag ka na magalit. Lingid nga po sa kalaman ng iba, SYM BF3i po ang nauna. Siya po ang kauna-unahang Underbone dito sa Pilipinas na nagkaroon ng ABS. Yung iba kasi tulog, buong akala talaga nila Honda Winner X lang ang merong ABS dito sa Pilipinas. Ang hindi nila alam, matagal nang nauna si SYM BF3i. At maging si Sniper po, meron na rin pong ABS. Wala nga lang sa Pilipinas. I mean, wala pa sa Pilipinas. Pagdating nga po sa usapang pagiging hari, aba, hindi rin po magpapatalo si SYM BF3i dyan. King of Underbone din daw kuno. Napakadami na ninyo. Pero kung meron nga pong lamang si SYM BF3i sa kanilang lahat, yun po ay pagdating sa kanyang makina. Sa kanila kasing lahat, si SYM po ang may pinakamalaking makina. Kaya doon pa lang, panalo na siya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM BF3i 185 version 3 na mayroong 183 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.1:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 19.8 horsepower, 9,000 RPM, 17.4 Nm of torque at 7,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 162 km/h. Wow! Pero sa ibang bansa, 140 lang talaga top speed niya. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 6.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 55 kilometers per liter. So para nga po sa isang 185cc na Underbone, napakatipid po niya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit po dito, meron po siyang ABS. Naka-single channel ABS. At siya din po ang nauna. Pero sabi naman ng iba, marami din daw naunang tanga.
Ang kanyang seat height ay may taas sa 790mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 128kg. So para nga po sa isang 185cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Okay. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, yun nga lang, naka-halogen pa po siya. Pero naka-LED naman yung kanyang taillight at pati na rin yung kanyang signal lights. Pero sa ngayon, mabilis na lang gawa ng paraan yan. Madali na lang palitan ng LED yan. Yung iba daw kasi, yan yung naging dahilan. Bibili na sana ako kaso naka-halogen pa pala yung ilaw. Hindi, wow. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay kombinasyon ng analog at ng digital. Ganyan nga po yung itsura niya. Kaya habang tumatakbo ka, kitang-kita mo talaga na meron na siyang iba. Unlike nga po doon sa ibang katunggali niya, hindi pa po siya nakakeyless. Di susi pa din po siya. Pero para sa akin, hindi po big deal yan. Mas pabor pa nga sa akin yan. Ang big deal sa akin yung pera. Wala akong pambili. At katulad nga din po doon sa ibang underbone, wala na po siyang kickstart. Wala din po siyang underseat compartment. Kaya yun na talaga siguro yung pinaka downside niya. Pero dito, ito yung brighter side sa video na to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. At regarding nga po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 126,900 pesos. Na hindi nga po nagkakalayo yung presyo doon sa Honda Winner X. Ikaw Brad, kung ikaw ang tatanungin, mas pipiliin mo ba ang SYM BF3i kaysa doon sa Honda Winner X? Or mas pipiliin mo pa rin ang Honda Winner X kaysa dyan sa SYM BF3i? At kung alin man dyan sa dalawa yung pipiliin mo, mag-usap muna kayo ng mama mo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.